Hello, magandang araw po mga kaibigan, kabalitaan at kabayan. Usapang pangkalusugan na naman po tayo, araw ng Sabado. Welcome po. Andito ba ako sa sasakyan while waiting for nag-order kasi ako ng kape. May inaantay ko yung anak ko. Anyway, ang sasabihin ko ngayon base sa ayon sa aking experience ko kung paano ko na-reverse yung type 2 diabetes. Well, to start with, ang una ko talang ginawa is try to condition my mind at pinicture out ko ano mangyayari sa akin in the future when I retire, then still having medicines, complication, everything. Pinicture out ko lang to. Saka sinubukan kong i-condition ko talaga yung mind ko with the courage, saka to be consistent at the same time. Minsan kasi may denial eh. Well, una-una, I have 5 tips according sa experience ko po kung paano ko natanggal ito. Una, skip mo po yung mga fruit juices, kahit pa sabihin mo original yon, healthy yon, sugar pa rin. Sugar ng fruits is fructose. Meron tayong table sugar which is sucrose, which is parehas na ang pupuntahan nila. Papunta lang doon sa cell natin, sa liver. Kasi jam pack talaga, doon ang lalagyan nila. Pag carbohydrates kinakain natin, calories doon siya diretso. Kaya to make it short, kung pwede lang avoid natin yung literally explain natin kung anong proseso, anong physiology po nito. Pangalawa, kung kaya mo na yun, sige, it takes time, 3 weeks or 1 month kung kaya mo, or 2 weeks or 1 week kung kaya mo. Skip fruits muna, juices, any juice. Yeah, just like they are telling original juice to, purong prutas, pero meron po, share ko lang konti, 8 ounce na juice na orange, high glycemic index. Ang equivalent niya is around 6 teaspoonful na 6 teaspoonful na asukal, which is equivalent na 1 teaspoon is around 4 grams. 6 times 4 6 times 4 equals 24. Ang taas na nun. Ang required natin usually at least below 5 ang per serving na pwede natin ipasok sa loob natin bawat kain. So to end it up, skip fruits, and kung pwede sa kasunod is kakain ka pa rin pero babaan mo na yung carbs mo. Low carbs diet talaga tayo, kung pwede gagawin natin yun. Then yung pangatlo po, kung pwede na natin gawin yung low carbs, siguro it takes, kung kaya mo 1 week, 2 weeks, depende talaga yan sa tolerance natin po. Kasi ako it takes 3 weeks 2 to 3 weeks talaga. Parang try ko nag-ano ko ng listing, nag-journal ako, which is may guide ako na book doon kay Dr. Jason Fong, which is nung nagsimula ko hindi ko pa nabili yung book. Kung nakita ko, napanood ko yung video niya, bumili ako ng book niya, nag-subscribe ako shortly sa YouTube channel niya para makita ko yung mga daily feeds niya sa mga lives. So yun nga, replace mo ang carbohydrates to protein and fats. Pang-apat, stop snacking. Tayo mga Asian country people, we are used about 3 times a day plus snacks pa. Ang iba sa ngayon, according to study, 5, 6 until 11 times kumakain sa isang araw. Plus yung mga lifestyle changes, laging nag-i-stay in night for strolling, jamming, you want to be happy, eat here, may pambili naman, which is in the long run iba din papuntahan doon. Anyway, we cannot avoid to be concerned once na experience mo na kung ano ka before, diba? Like me, ramdam ko saka ang sarap ng feeling, wala ka ng gamot tinitig. Ang gawin mo lang sa akin, continuous fasting lang, every week nagpa-fasting ako 3, 4, 5 times even. Pag may party ako, the next day gumagawa ako 30 to 36 hours, which is kayang-kaya mo na yan. Pag nasimulan mo yan, kung ang goal mo i-maintain mo lang yan, wala ka ng gamot Imagine kung may 3, 4 ka every day sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, 2 years, 3 years, balde-balde na yan. So by the time when you age, meron din complication, walang katapusan. Sakit ng ulo, bigyan ka ng gamot pa sakit ulo. Nasusuka, bigyan sakit ng ulo. Saka isa pa, pag magpapasting ka, later on, kung na kumpleto mo tong 5 tips na bibigyan ko, pag magpapasting ka, kung may IBS ka, yung tinatawag na
inflammatory bowel syndrome. Nawawala yan before, for the past almost 2 years now since I started my program. Usually pag nasa sa office ako, sa clinic, na-disturb ka 8-9 o'clock after breakfast, bibisita ka talaga doon, tatawagan ka ni Mr. CR. Sumasakit dito, kabag, sabi ano yan, kabag yan, bloating ang tawag doon pala, sumasakit. Once kumakain tayo ng junky, ang nangyayari doon those are inflammatory foods, pumapasok doon sa guts natin basa-basa lang tayo, kunting learning, saka accept natin kung ano tayo sa ngayon. Kasi ako accept ko na since my high school days, college days, anong ginagawa ko when I was at the age of 30s, 40s, what I did to my life. Oh my gosh, yeah, I enjoy here, blah blah blah, going here and there. Oh my god, but now really masarap ang feeling pag wala yung sakit sa ulo wala, yung sakit sa tuhod na wala. Kung may previous edema ka dahil sa gamot mo doon, every other month may nararamdaman ka, nawawala yan. Ang sarap ng feeling, yung sakit-sakit na back pain, which is common when you're overweight, nawawala talaga po yun. So doon tayo sa snacking, tanggalin po natin kasi ang snacks kasi nandun lahat yun. May mga puto sa atin, mga biko, may snacks yun. May snacks sa umaga, dalawang, tapos lumabas pa kayo, may coffee shop, ang dami ng coffee shop sa atin, di ba? Naglati ka pa, mamaya may nag-imbita doon sa kabila, napadaan ka dahil nanguhaw ka, nag-soft drinks ka pa, gutom ka na. Although di ka gutom ka kasi may trigger yun, may hormone tayo responsible for gutom. In the next topic natin, i-discuss din natin according sa level ng kaalaman po natin. So yun na po, no snacking. Then kung kaya mo na yung no snacking, 3 times a day ka lang kakain, o kaya i-skip mo yung breakfast, which is yun ang pang-5. Kung kaya mong i-skip yung breakfast, hindi pa dumating yung order ko, pwede mo naman gawin. Halimbawa, alam mo, kabayan, kaibigan, kabalitaan, siguro hindi lang natin alam, kaya nga tinatawag na breakfast kasi may fasting tayo for the previous night. Halimbawa, kumakain ka 6 o'clock or 8 o'clock, last na kain, tapos uminom ka pa tubig hanggang alas 10 kasi gising ka pa, nag-tea ka, nag-coffee. Ano na yun? Ang kasunod nun is fasting ka na until 4 o'clock or 6 o'clock. Nabibibi ka 4 o'clock, nagmumug ka lang, hindi ka uminom, fasting ka na 6 o'clock. Pag 6 o'clock na normal yan, lahat tayo nagugutom kasi ang gutom is nandyan. Meron tayong hormone na gutom. Gugutumin ka talaga. It brings signal to our brain. Gutom ka, pero kung pwede mong escape yun, 6 o'clock, i-break mo yung fast mo, drink ka lang ng water, inom ka lang ng tubig, 2 to 4 hours, 8 o'clock, 9 o'clock, gutom ka pa rin, tubig ka lang ng tubig. Saka kung may, blood glucose machine ka, saka wala ka pa namang diabetes, mas maganda. Pero kung may diabetes na, mag-check ka talaga. Saka ang simple na, ang sa experience ko lang, pag GTI ka, huwag mo na antayin na mag-worsen yun. Take any form of food na may sugar. Hindi, bawal yun. Kasi you have to save yourself. Mahirap magka-hypoglycemia kaysa hyper. Saka hypo na nalamig ka, ang hyper flashy ka. Simple lang, parehas lang may thirsty. Thirsty. Feel ka thirsty, dry of the mouth, may mga cramps in the later symptoms. So, doon na tayo. Kung pwede mo skip ang breakfast, skip mo breakfast. Kung kaya mo, tinik mo yung blood sugar mo, gutom nga ako, pero ang blood sugar ko 140 pa naman, 150. Normal blood sugar 70 to 100. Or even 110. Kung gutom ka, sige, kainin mo. The next day, adjust mo na naman. Adjust lang yan. Kung sa sports pa, okay, may play tayo. Ito, ganito. Uy, iba yung laro ng kalaban natin. Adjust tayo. Ganun na yun. Ibang laro ng kalaban natin dito, si Sugar. Adjust. Kailangan lang natin dito, conditioning of mind. Diba? Ganun lang. Iyan ay nababase pa rin sa aking sariling experience po. So, skip breakfast kung kaya mo. Tingin mo, okay pa ang blood sugar, skip lunch. Wait until, kung gutom ka na 2 o'clock, tingin mo, blood sugar ko 110. Parang gutom na to, or 100, hindi ka pa mamatay niyan, lalo pag wala ka, if you're not diabetic, you're not type 2 diabetic, wala yan. Na-experience ko talaga yan. Hindi, keep monitoring lang. Nasubukan ko nag-90, nag-80 ako, GTI ako, kumakain ako. Kaya at that time nung nalaman ko, nagtitik pa ko ng 1 gram na metformin.
Ayan, nagkonsulta ka agad ako sa doktor. Nung ginawa ko to every 3 months, regular kasi meron na akong type 2 eh. Every 3 months, tapos at the same time sinabayan ko, okay naman dito, libre yung mga blood works and everything. Most medicines we are not paying, especially we have insurance and in the government. Dito lang ang natin, maganda sa amin dito. Ganon. Lahat, blood works and everything is free. Then, mayroon ako, ginawa ko every 3 months regular tayo. Nalalaman ko, first A1C ko bumaba from 9.5 to bloom, 7. The next time nagwa na ako, 6.2. The next time is what? 5.3. Oh, awesome. Ang ganda, di ba? So, balik tayo, breakfast kung kaya mo yun, gawin mo. Tanggalin mo yung breakfast kung kaya mo. Kung dinner, kung 2 PM, gutom ka, kumain ka. So, the best meal of the day, sinabi nga ng isang doktor, sinabi ng Dr. Palip, nakita ko yung Palip Jamnadas, ano siya, cardiologist. Yung isang doktor naman na, una kong is nephrologist. Dialysis patients, natanggal yung insulin through fasting lang, then guidance ng tamang pagkain. So, yun nga, skip breakfast, kung kaya natin gagawin. Ang kasunod na, ready na tayo mag-fasting. Which is, itatakil natin yung mga topic na yun in the future, fasting. The crazy things na na-experience ko rin. Pag nagkonsulta ka ng doktor o dok, ganito, hindi ko makontrol yung blood sugar ko, ganito, I don't know if they care about, but mostly, just like, ayaw ba nilang bigay ng advice, kailangan kunting advice lang yun. Okay, lifetime modification, ganito, i-refer kita sa isang nutritionist, ganun palagi. But, okay, this is the medicine niya, you can adapt this one, blah blah blah, ito, dagdagan mo ito, pag may itong idagdag mo itong isa, kung tanggalin mo itong isa. But in the meantime, if you can keep the previous, wala. Sa akin, aabot ako ng 4 eh. Nung pangatlo lang, nag-refuse ako, Alex, sabi niya, dagdagan mo na kasi ito, mahirap. That time kasi may denial ako, tinatry ko mag-sports, walking, jogging, kain, walang carbs, ang dami ko palang fish na kinakain, pag meat naman dami kong meat na kinakain, fruits is okay, which is misconception sa time ko yan, yung fruits talaga kumakain ako, 1/4, media kilo, yung orange, oh my gosh, bakit na, nagsisit up, namumula ako, flashy ako, nag-check yung sugar ko, oh my god, grabe yung ihi ko, nasa 400, 500 na, may diagnosis nung kayo ng magsabi, hindi ko nasabihin. So, pa yun lang po kabayan, kabalitaan para sa kalusugan, hindi lang po akin to, sinishare ko lang, kung gusto niyo subukan na rin, walang bayad o wala kang gagastusin, no cost at all, not like the other approach which is costly. Mag-diet ka dito, ano yung mga diet na sinasabi na to mention all, gagastos ka, pira, oras, sa gagastos din ng gagastos ng bagong secretion ng katawan mo kasi nagbabago. Sabi mo fasting, wala sa kang fasting. Mayroon tayong 3 ba tawag nila ito? Counter regulatory hormones, which is wonderful yan. Yung sympathetic nervous system, marami siyang dala-dala doon. Then cortisol natin. Sympathetic nervous system yun natin yung fight and flight, then cortisol which is for the stress. And at the same time, itong growth hormone, pag mataas kasi insulin natin, hyperinsulinemia tayo, insulin resistance tayo, kahit nga naalik na tayo sa food. Hindi ko pala na-mention, to make it fast. Tuwing kumakain, halimbawa ito yung level natin, normal. Tuwing kumakain tayo ng carbs or any form of sweets, kung dito yung level natin, yung sugar natin tumataas. Pero ang katawan natin is been made wonderfully. Si insulin tataas siya para ibaba yung sugar. Pag bumaba yung sugar, nagugutom ka naman, pero actually kung gutom ka, hindi ka muna kain, hindi ka mamatay, kasi pag bababa yun, nasa within level lang yun siya, lalo pag wala ka pang diabetes. Ang insulin tataas yun, tapos unti-unti bababa yun habang hindi ka nag-i-intake, hindi ka kumakain. Ganun lang ang mangyayari noon. So, habang kumakain ka, ang insulin mo tumaas. Snack. Pag nag-try kang breakfast, bababa yun siya. Bababa. Halimbawa, alas 2, alas 3 ka nakakain. Chine-check mo siya 12 noon. Random blood sugar ko is 140. Baba ka, alas 4, alas 5. Pag check mo alas 5, kung may diabetes ka talaga, on maintenance ka na, nasa 100 na lang, o 100, kain ka kaagad. Huwag mo na antayin yung alas 7. Nasa management pa na yun, saka nasa iyo ang control. Then kung meron ka ng diabetes, magkonsulta ka talaga ng doktor mo kung makinig ka din naman doon kasi sila yung may alam, sila yung may lisensya,
Saka whatever happened to you, tayo din na mabilin. Ganun ginagawa ko. So, kung pwede nyo sundan yun, hindi ko na may ibig na compulsory pala yun. Tayo may kanya-kanyang mga decision po para sa ating sarili. Ang akin po ay binabahagi ko lang ang aking naranasan po. So, para okay naman po. Feel okay na ako ngayon. Everything my party, ready ako. Kasi random, kaya ko 18 hours a day, 24 hours a day, every day ginagawa ko yan. Then, sinusubukan from night until breakfast, nagkukopi lang ako 9 o'clock. When I go in the office, sa clinic, wala lang. Tiboy nagdadala ng kape. Yun lang, kape lang, alam na niya. Kopi lang ako 8 or 9 o'clock. So far, almost 2 years, wala na akong bisita sa toilet. Yung toilet, namimiss na niya ako eh. Wala, ang ganda, wonderful. Saka yung growth hormone mo, yung cortisol level mo, sympathetic nervous system, nag-i-increase yung lahat ang ano niya, level. Pag nagpa-fasting na po tayo. Lalo na yung dahilan ng hypertension natin, yung nitric oxide natin, bumababa yun kung ang insulin natin mataas palagi. Malaman nyo, magbasa ka kaibigan, research ka, andyan lang yan. Kung nakaya ko, kaya nyo po yan. I challenge nyo po. Walang dahilan. So, for today, yun lang po. Sana may nakukuha kayong kunting kaalaman lang po base sa experience ko po. At paano ko tinanggal ang aking type 2 diabetes, at the same time paano ko ginawa. Then ang kasunod nito, may topic tayo, yung mga pinabanggit ko mga hormones, mga ano ba yun, nitric oxide, paano yun, pag-usapan po natin yun paunti-unti ayon sa level ng ating kaalaman, ayon sa level ng ating komunidad. We're not expert, but we have the experience kung paano natin ginawa. Nasa atin na naman yun, self-management po natin yun para sa kinabukasan natin na medyo mahanda tayo konti. Wala nang gasto. Just imagine, re-retire ka na lang. Yung retirement mo, mauubos mo lang doon. Okay lang, may pira ka naman, may insurance, libre lahat. Pero yung the agony that you're gonna be suffering while you're at that stage, medicine, complication, ang dami po. So pa yan na po, napadami na palagdag, akala ko 10 minutes, 17 minutes na pala po tayo. So yan po, magandang araw ulit kaibigan, kabalitaan para sa usapang pangkalusugan natin. Sa susunod po, kung gusto nyo po, PM nyo lang po ako sa baba, pag-usapan natin, schedule tayo ng live. Masagot ko yun ayon sa antas ng aking kaalaman base sa experience ko po. Magandang araw po uli, ingat-ingat po tayo kahit saan lupalop man tayo naroroon, lalo sa ating pamilya. God bless po lahat at ingat lang po palagi. Yun lang po ngayon, bye for now, thumbs up po tayo.